Sad to say guys, hindi ko nakuha yung in-order ko na worth 12,000 pesos sa Alibaba. Hello everyone! Welcome to my channel. It's me, Joy. And for today's video guys, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Alibaba. Dito sa video na to guys, isi-share ko lang sa inyo yung aking personal experience nung ako po ay umorder sa Alibaba. Kung ikaw ay first timer o nagbabalak umorder dito guys, bagay na bagay sa iyo itong video na to dahil ibibigay ko, isi-share ko sa inyo yung mga tips at lessons na natutunan ko at makakatulong din ito para maiwasan yung mga common na pagkakamali pag nag-order kayo online. Bagong lahat, ano ba yung Alibaba guys? July 2022 guys, 4 years ago, sobrang tagal na no. Umorder nga ako sa Alibaba ng mga fashion jewelries. Meron ako no necklace, I think earrings, and ring. Meron din ako that time. I think yung mga yun stainless steel. That's worth around 12,000 pesos. Kasi dollar siya eh. Pag umorder ka kasi sa Alibaba, dollars. So that time, kung i-convert mo, I think around mga 11,000 plus. Basta abot na ng 12,000. So 12,000 na lang para mas madali. After a week nga guys, nakareceive na ako ng text message from FedEx. And ang sabi doon, parang kino-confirm lang nila kung ako ba yung receiver, ganito, ganyan. And then, nakarating na siya sa Pinas. Actually, yung location na yun ay sa Pampanga. So, ang sabi, on process pa daw kasi nga diba dadaan ng custom. So, ayun, nagantay ako. And then, after I think mga 3 days ulit, nakareceive ulit ako ng email na. Which is, yung email nga nakalagay doon guys. Ito, ayan, na parang una ay on hold muna yung aking parcel kasi merong nakitang hindi okay. And then, after parang 1 day lang ulit, may another email ulit ako na na-receive kung saan sinabi doon, hindi na mapuproceed yung aking order o yung aking parcel. Ibig sabihin, hindi ko na makukuha. Ang sabi nga, counterfeit daw yung aking mga items. Meron din akong pagkakamali guys kasi yung ibang necklace kasi doon ay copy. Ito sample na lang, halimbawa ayan yung necklace na yan. O, diba? So ito pala ay parang copy sa Chanel, LV, Bulgari, yung mga ganong luxury na brand. Naman lahat kasi ang iba naman doon ay talagang normal lang yung pendant like heart, flower, yung mga ganun lang naman. So, meron lang talagang nahalo doon na ganung klase na, yun nga, dahil first time ko, so, hindi ko alam. Akala ko din, style lang yun. Akala ko normal lang yun. So, hindi ko alam na ganun pala yung mangyayari. So, doon guys, nakalagay naman na pwede ko siyang kunin. Yung parcel ko na yun, yung package ko. Kaso, magbabayad ako around siguro mga 10,000 pesos. So, iniisip ko, maglalabas ulit ako ng pera, 10,000 pesos. Para makuha lang yung items, ilalabas ko yung ganon. Tapos, hindi rin naman ako sure kung bawi ko yung price niya. Naman lahat kasi ng items mabenta or maibebenta mo lahat. So, feeling ko, malugi lang din ako. Unang na-request ko nun guys ay full refund. Diba, na-request ko full refund and then dinecline. Nag-usap kami ng staff nung shop na yon. And ang sabi is, hindi nga nila pwede daw full refund kasi hindi naman daw mababalik sa kanila yung items na. So, ibig sabihin, malulugi din sila. Yun yung pagkasabi niya sa akin. And sabi ko, okay, try natin na half. Diba? Kasi sa dollars kasi guys, around $216.80 yun. So, nag-request ako, nag-try ako ng $100. Sabi ko, sige, 100 na lang. Kahit malang papano, may mabalik sa akin ng konti. And sad to say, hindi pa rin, hindi tinanggap, dinecline. But, nag-offer naman yung seller na yun, which is $70. Or $70 kasi sa atin, magkano yun? Kasi dati parang 55 pa yun 55, 57. 3,990. Pumayag na lang din ako kaysa sa wala talaga, di ba? Kumbaga, kasalanan ko naman din yun. Ganon talaga first time kasi. Ito nga guys, nagbibigay ako ng tips sa inyo para doon sa mga first timer, sa mga nagbabalak na umorder sa Alibaba. Unang-una, ano ba yung titingnan ninyo once na umorder kayo? Na dito, verified supplier. At titingnan ninyo kung matagal na ba yung shop na yon sa platform na yon. Then, basahin ninyo yung reviews at ratings. Huwag kayong umorder guys sa mga bago pa lang. Much better kung sa mga matatagal na shop kasi makikita nyo naman yon like
2 years na yung shop, 5 years na yung shop, or 10 years na yung shop. And next, message first. I-message nyo muna sila. Hindi yung agad-agad kayo, umorder. Magtatanong muna kayo about item, yung mga ganon. Next ay, humingi kayo ng sample. Namangin kayo ng sample, picture or video ng actual na item talaga. Kasi minsan, madalas naman talaga sa online, hindi lang sa Alibaba. Kung ano yung nakikita niyo sa picture, hindi naman talaga yun yung actual, guys. Nilalagay nila is yung mga high quality, pero yung binibenta lang pala nila ay low quality. Kaya humingi kayo ng actual sample ng product. Next naman ay gumamit ng trade assurance. Protection kasi ito, guys, kung magkaroon ng problem yung items ninyo. Na halimbawa, pagdating sa inyo ay mga sira-sira, o kahit papano, meron kayong laban na mag-request ng refund. Ganun. Next, guys, compare yung price. Pag nakita niyo yung isang item na gusto niyo, huwag niyo agad i-check out. Compare niyo yung price. Kasi, trust me guys, ang dami pa pong seller na nagbebenta ng same na item na hinahanap niyo, which is mas lower pa talaga. Ang gagawin niyo guys, screenshot or save yung photo ng item na gusto ninyong bilhin, and then doon kayo punta sa search bar. Yung photo lalabas na lahat, 'di ba? So mako-compare mo yung mga prices. Next guys, linawin ang shipping fee at duties. Kailangan ninyong tanungin din yung seller or yung shop kung kasama ba yung shipping fee, kasama na ba yung tax sa custom, yung mga ganong bagay-bagay. Okay, ito yung mga iwasan na mangyari, guys. Huwag magbayad outside Alibaba. Yes, yun talaga yung number 1. Huwag na huwag kayong magbayad na hindi sa loob ng platform. Kasi meron kayong mamimit minsan na seller na, okay, mag-usap tayo sa WhatsApp kasi syempre, di ba, magtatanong ka ng lower price. O sige, order ako ng 1,000 pieces. Kaya mo bang ibigay sa ganitong price? Ngayon, sasabihin kasi ng seller, dito kasi naka-fix na yung price, di ba? Okay, sige, mag-usap tayo sa WhatsApp. So, hindi mo masisend yung bayad through doon sa platform na yun, which is doon kayo magbayaran sa labas, which is napakadelikado po yun dahil ang dami na pong nangyaring ganun. Nai-scam. Meron akong kakilala guys Chinese pa siya, bayaran sila sa labas. Dumating naman yung items, pero yung mga item guys, instead na mga normal lang na damit, ang yung pinadala ba naman, mga jacket. Yung talagang pang winter So, paano mo, although mabibenta mo naman yung dito sa Pinas, pero mahirap ibenta yun. Next ay huwag magtiwala sa sobrang mura. Ayun naman, di ba? Una, sabi ko maghanap ng mura, pero i-check nyo pa rin yung seller o yung shop na yun. Next naman guys, huwag maramihan. So, kung first time nyo, order muna kayo ng konti. Like, halimbawa, ang bibilihin niyo bag. So, siguro, for me lang kasi malaki kasi ang mga bag, di ba? At least siguro mga 10 pieces. Like, try muna. Kasi alam nyo, naka-order na kasi ako guys ng bag na yung picture na ginamit niya talagang yung pang high quality na bag. Tapos nung na-receive ko yung mga bag guys, iba, ang layo ng quality niya. Huwag balewalain ang product. Yun yung specs, sizes, materials, so dapat nabasa niyo yun, na-check niyo yun, katulad ng bibili kayo ng ipit. Tapos yung ipit pala na nakalagay doon ay 7 cm, tapos yung gusto niyo pala ay 12 cm. O diba, dapat talaga huwag magmadali at basahin yung details or itanong sa seller. And last guys ay huwag magmadali. Huwag magmadali sa pag-order, yung tipong ngayon ka pala nag-scroll tapos nakita mo to ay orderin mo to agad. And higit sa lahat guys, yung advice ko ay huwag i-direct ship sa Pinas. Kasi talagang mapapamahal kayo sa shipping fee. Abangan nyo na lang guys yung aking next video na i-upload. Ito naman ipag-uusapan natin yung 1688 na app. Kung saan dito kayo mas makakamura talaga guys. Yan yung abangan natin sa next video ko. And thank you sa lahat. Thank you for watching. See you on my next video guys. At huwag kalimutang mag-like and subscribe naman. Yun lang po and bye!